Paalam aking mahal, Part 4. Madaling araw na, hindi pa makatulog si Jen. Naalala niya ang yakap at halik ni Melchor. May samang kukulam yata ang bastos na lalaking iyon. Pilit niyang iniwaksi ang nagaganap sa kanyang isipan. Ngunit tila tukso naman itong pabalik-balik sa kanyang alaala. Katunayan, tila nararamdaman pa niya ang labi ni Melchor sa kanyang labi at ang mga mapanghas na kamay ni Melchor sa kanyang katawan. Hinubad niya ang suot na nighties at dumiretso siya sa banyo. Doon ay tinapat niya ang sarili sa bukas na dutsa. Matapos basain ang huwad na katawan, ilang bisis niya iyong sinabon. Tela ba sa pamamagitan noon ay maalis ang lahat sa kanyang isipan. Ngunit kahit pumikit siya, iyon at iyon pa rin ang laman ng kanyang utak. Nakikita rin niya sa kanyang balintataw habang siya ay hinahagkan ni Melchor. Noong una ay alam niyang nagpupumiglas siya, ngunit kinalaunan, nang lukuban siya nang hindi niya maipaliwanag na damdamin ay nagpaubaya siya. Tandangan niya ay yumakap rin siya sa binata, dahilan para ganap na maglapat ang kanilang katawan. Napalunok si Jen. Paano'y may kung anong sensasyon na naman na nais bumangon mula sa kanyang sinapupunan. Nanginginig na niyakap niya ang sariling kahubaran habang patuloy ang pagtulo roon ng masaganang tubig. Bakit nga ba niya kinalimutan? Isa siyang babae, nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng pag-ibig. Ngunit ano na lang ang sasabihin ng kanyang mga kakilala kung kailan pa siya tumanda. Matapos tuyuin ng makapal na tuwalya ang basang katawan, muli siyang nagsuot ng pantulog at humarap sa altar. Humingi siya ng karagdagang tibay ng loob sa Panginoon. Tibay ng loob para patuloy niyang maiwasan sa kanyang isipan si Melchor. Si Melchor man ng mga oras na iyon ay gising na gising pa. May pagdiriwang sa kalooban ng binata habang nasa sa isip si Jen. Hindi manhid ang binata para hindi maramdaman kahit paano ay naantig nito ang dalaga. Sa wakas, kahit paano ay nagkakaroon ng magandang bunga ang ginawa ko. Maganda ang inaasahan nito sa naganap na iyon sa kanila ng babaeng iniibig. Hindi pa man, nangarap na ang binata ng isang magarbong kasal para sa kanila ng konserbatibong dalaga. Simula nga noon, naging malimit muli ang pagdalaw ni Melchor kay Jen. Nagtataka naman ang dalaga. Ang dati kasing inis na nadarama niya para sa makulit na manliligaw ay nawala. Hindi na nga inis ang nararamdaman niya kapag kaharap si Melchor. Sa halip ay naliligayahan na siya. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya hayagang maipakita ang kanyang damdamin. Alam kasi niyang kapag tuluyan silang nagkamabutihan ni Melchor, magiging malaking isyu iyon sa kanilang mga kakilala. Baka nga sabihin pa ng marami na aayaw-ayaw pa siya kay Melchor din pala ang bagsak niya. Hili-hili bago carry. Tila naririnig niyang salita na patungkol sa kanya, kasunod ng malakas na tawanan. Bagay na hindi niya mapapayagang maganap sa kanya. Hindi siya mapagtatawanan. Hindi siya madadatusan ng kung ano-anong salita. Masakit man sa kanyang kalooban, paninindigan na lang niya ang pag-ayaw sa binata. Kung tuluyan silang magkikita,
malabo ngang magawa niya. Kaya ang naisip ni Jane, magbakasyon sa ibang bansa. Maling-mali ang gagawin mo, Jane. Maling-mali. Payo sa kanya ni Emma. At ano ang mali? Kunwari ay nagtataka pa niyang tanong sa kaibigan. Maging dito kasi ay inililihim niya ang bagay na tunay na nadarama. Alin pa? Di ang pangingibang bansa? Patuloy mo lang maiiwasan si Melchor. Pero ito ang masasabi ko. Kapag itinuloy mo iyan, hindi si Melchor ang pahihirapan mo. Kung hindi, ang iyong sarili. At bakit naman? Ano ang ikapaghihirap ng kalooban ko? I don't have any feeling for Melchor. Hindi iyan ang nakikita ko sa iyong mga mata. What, Emma? Please, Jane, for the last time, be honest to yourself. And you will see, kaligayahan ang iyong aanihin. Sa kabila ng payo ni Emma, mas pinahalagahan pa rin ng dalaga ang kanyang pride na mataas pa sa langit. Aalis ako at walang makakapigil sa akin maging ang pag-ibig ni Melchor. Desididong wika ni Jane. Bago natapos ang buwang iyon, pinulong nito ang pili at mapagkakatiwalaang tauhan. I am going to leave the country. Kung kailan ako babalik, that I don't know. Pwedeng 1 linggo lang ako roon. Pwede rin namang 1 taon o higit pa. But what I want habang wala ako ay ang pagmamalasakit ninyo sa inyong trabaho. Gumawa kayo gaya ng mga ginagawa ninyo kapag ako ay naririto. Siguro naman ay mas maganda iyan kaysa ipagbili ko ang kumpanya. Oo naman, Miss Biga. Kapag ibininta ninyo ang kumpanya, marami ang mawawalan ng trabaho. Mahirap pa naman ngayong maghanap ng bagong mapapasukan, wika ng operation manager. Kaya nga, pag malasakitan ninyo ito, makakaasa kayo. Salamat kung ganon. At saka nga pala, hindi dahil mawawala ako rito sa Pilipinas ay matitigil ang pag-uugnayan natin. Halos araw-araw ay tatawag ako sa inyo para maging update ako sa mga nagaganap. Mas maganda nga iyon, ma'am, sabi ng isang tauhan. Hindi nalaunan na balitaan na lang ng lahat na wala na sa Pilipinas si Jane. Kung saang bansa iyon nagtungo, walang nakakaalam. Kung gaano kasadistang babaeng pinag-aksayahan mo ng iyong oras? Sarkastikong tanong ni Well sa kapatid na si Melchor. Ang masama dito kay Melchor, Han, patuloy pa sa pag-iilusyon. Hindi raw masasayang ang panliligaw niya sa babaeng iyon dahil sa altar sila hahantong. Sambit naman ni Carol habang nakaturo kay Melchor. Actually, iyan ang tamang termino. Jane Viga is just an illusion. Kaya bago ka tuluyang mabaliw, kapatid ko, wake up. For she can never be yours. Never. Ulit ni Well. Hindi kumikibo si Melchor, but deep inside, damang-dama nito ang sakit. Hindi bali sana kung wala siyang nadarama lately sa dalaga. Kaso'y damang-dama ni Melchor na mahal na rin siya nito. Ayaw lang talagang buwagin ni Jane ang pader na inilagay nito sa kanilang pagitan. He did his best to the extent na naging agresibo siya at mapangahas na hindi inalintana kung pagkakakulong ba o malaking iskandalo ang idudulot noon sa kanyang buhay. All he knew was he loves Jane so much. What he did was his last card, and now na maging ang huling barahang iyon ay nawalan ng laban, he decided to quit. Sobra na siyang kawawa, sobra na siyang katawa-tawa. Baka nga maging gago pa siya sa paningin ng iba kung hindi man sa mag-asawang Well at Carol kapag sa kabaliwan niya kay Jane.
na nawala na ang lahat ng pag-asa niyang makakamit ang pag-ibig nito sa dalaga. Inihanda na ng binata ang sarili para sa tuluyang paglimot sa imposibleng si Jane Viga. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 5 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe at click the bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga gustong magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email lenlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.